Alright, panibagong vlog, panibagong reaksyon na walang kakwenta-kwenta nga. Sabi ko nga noon na walang kwentang reaksyon to, no? Pero kung gusto nyo makinig, pakinggan nyo. Ito yung nangyari ngayon sa impeachment ni VP Sara dito sa House of Representatives na ang pasimuno talaga nitong kanilang impeachment ay doon sa kanilang investigasyon patungkol doon sa itong budget nung panahon nung nakarang taon. Nakarang taon lang to. So, ingat po tayo lahat pala ha. Ito yung si Chua kasi sa kanyang committee, dito nagsimula lahat to. Tapos tumawid doon sa may Quadcom at ang pinaka talagang daming issue na nakuha nila kay VP Sara dito sa kanyang committee diyan sa may House of Representatives na siya yung committee sa good governance ba yon? So sa lahat ng mga budgeting sa kanya dadaan. Kung aprubahan ba to, questionin nila, kung ano ba para saan to. Basta ang dami nilang mga kaikikan doon sa budget ni VP Sara na hiningi noong nakarang taon. So ang Office of the Vice President noong nakarang taon, hindi na ho sila humingi ng confidential fund. So ang confidential fund noong ano pa yon, 2022. Yun ho yung time na yon. So tung 2023, 2024, 2022 o 2023, ganon. So 2024, hindi na sila yung itong 2025 pala. Ano yung 2025, no? Ang gulo ko eh. 2024, tama. 2024 wala na silang hininging ng confidential fund. So, yung hinalungkat na issue noong nakaraan pang mga taon yon. So, hinahanapan siya ng mga resibo, hinahanapan siya ng mga katibayan na saan mo ginastos itong CF nga niya. So, doon nagsimula itong impeachment. So, alam na ni VP Sara na ang kahinatnan talaga niya ay impeachment. At dumating sa punto, fast forward, dumating sa punto na impeach siya dahil sa pumirma doon sa 215 na mga congressman na mga way buot, way mga puangad, way mga utok, mga bulok, mga bubo na mga congressman, congresswoman. Ayon na, ito na ngayon ang problema kasi nga dumaan yung tatlong impeachment, yung pang-apat ang in-endorse sila. Balik na naman tayo dito ha, sa hindi pa lang nakakaintindi dito. Kasi nga itong House of Representatives, mayroon silang tatlong impeachment na hindi nila ginalaw. So ang tanong kasi sa Korte Suprema, anong nangyari doon sa tatlo? Ba't yung pang-apat ang inyong ginalaw? So ito yung paliwanag ngayon ni Joel Chua na in-interview ni Manong Ted Filon. At ang bubuntunan ko ng sisi nito, ito si Chua at itong si Velasco. Ito yung pagsasampalin ko nito kasi kayo ang nag-ano nito eh. Lalo itong Secretary General itong si Velasco. Kasi siya nagpinding nito eh. Siya nagtanog ba? Muna problema karon. Ang sayop nila, ang mali nila, ayaw nilang aminin na nagkamali sila niyan. So, ang nilang talaga, ang Korte Suprema gustong ipapanig doon sa kanilang ginagawa. Ang Korte Suprema, kaya bang diktahan yan? Nag-Korte Suprema pa itong mga abogado dyan kung kayang diktahan lang pala dito sa mga Kaya nga nandyan ang Korte Suprema para i-resolve itong issue na to. Tapos ang Korte Suprema, ito yung gusto ng Korte Suprema, i-question kung bakit nangyari noon, ay sila naman ang pumapalag. Anong ibig sabihin nito? Lumalaban kayo sa Korte Suprema. Ipagkahambalusin kayo ng Korte Suprema na kayo pala mga walang isip, wala kayong buot, way utok mo diha, pahawa na mo diha. Nagkuhan mo sa gobyerno namosisyon kayo sa gobyerno, wala pala kayong utak. Ito lang si Chua. Ito si Chua. Sablay na nga dito sa impeachment ni VP Sara, sablay pa sa kanyang distrito. Sa kanyang distrito kasi mayroon pinatayo siyan sa may pedestrian sa kadikit ng eskwelahan na building na barangay hall na 3-story building yata yan na nasa pedestrian, walang building permit, in short, illegal na pinatayo at nasa pedestrian pa. Wala sila as in. Wala. Ito si Chua. So, abogado ka pa, congressman ka pa, pinairal mo yung kabubo mo. Ang sayang lang yung pagka-abogado mo, sayang lang pagka-congressman mo, nagpabuto ka ulit ito sa Maynila, tapos bobo ka pala.
Tapos pagka may question ang Korte Suprema, kayo na ngayon ang matalino. Di ko lang maintindihan talaga ang mga congressman ngayon. Abogado kayo, tapos hindi naman pala alam ang batas. Kayo ang tagagawa ng batas, wala naman pala kayong alam sa batas. Nag-abogado pa kayo, tsuwa. Kung ano ka na lang kaya, na nagtinda ka na lang kaya dyan ng parol dyan sa ano. Ay, to. Nasa rin na ngayon si Congressman Joel Chua. Ito si Ted Filon. Idol ko to kasi hindi to siya ano, nasa gitna lang to siya. Ni VP Sara Duterte. Magandang umaga po, Congressman. Ay, magandang umaga po, Manong Ted. At, Ilang interview na kaya to ni Ted Filon to siya? Opo, salamat sa panahon, Congressman. Joel Chua? Congressman, ito nga po, no, nakaabot na po sa inyo itong Supreme Court po na order para po pinagpapaliwanag Si Chua, po. Tama ba? Parang similarly, Itong aso, no? yung issue na hinihingi sa inyo ng Senate Impeachment Court dito po sa pagpapaliwanag sa mga unang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara? well, basically, humihingi lang po sila ng mga dokumento, mga informasyon na under oath na patungkol po dun sa petition po na nakasampa po. Mahina, no? Kagaya po ng status ng unang tatlong complaint ng mga private citizens. So, yung mga exact date po kung kailan yung mga Mahina kasi, no? complaint na na-file ng mga private. Marinig nyo? So, siguro yung akin kong paniniwala yung mga chronological of event at mga dokumento. Ako na lalapit. Para po Kailan makita yung mukha ko sa camera na. Opo. Congressman, Baka maumay kayo eh. Mga hinihingi na yan ng mga Takpan nyo na lang mata petsa, ganyan. po, Pakinggan nyo tungkol lang sa yung ano ko. paghahain ng Pag naumay kayo. impeachment. Yung mga, kasi apat nga po ito. Yun hong mga bagay na yon hindi ba ho Hindi baho. babahala sa Hindi sa baho, punto na nababahala. mukhang Baho. may nasisilip. Ano na silip? At sa akin po, wala naman po kung nakikitang kabahala. Ito ay siguro parte lamang ng proseso para makapag-isip po ng maayos ang ating mga maestrado dahil ito po ay mga impormasyon na siyempre magbabase po sa kanilang sa petition po na itinampa po sa kanila. Opo. Kasi nga yung status daw nung first 3 complaints filed by private citizen. So, Congressman, sino po ang sasagot po dito officially po sa petition na ito na itong order na ito ng Supreme Court? Mayroon pong parte dito na sasagutin ng House at mayroon din pong parte dito na sasagutin po ng Senado. Opo. And then Soljen? sa House po, Walang Soljen? House lang ho ba ito o katuwang po ninyo ang tanggapan po ng Solicitor General? Na, yun na nga. Ang pagkakaalam ko po kasi yung sa amin po sa House po ito mismo ibinigay eh. So ito po mga dokumentong to ay ang tanging makakasagot ito ay ang House po. Opo. At dito po sir sa Akala ko mayroon sabihin niya, oo, mayroon sasagutin ho ng ano yan, Soljen. Anak ng tokwa kayo, gumagawa na kayo ng kabastusan dyan. Tapos Soljen pala ang sasalo sa problema ninyo. Anak ng tok, sagutin nyo yan. Buti nga sinabi niya. Sana nga kayo ang sasagot nito. Hindi ipasa nyo to sa abogado ninyo sa sa gobyerno, Solicitor General. Kaya nga si Guevara dyan, pinag-initan. I hope you don't mind me Kasi asking ayaw ni Guevara to eh. Kasi ang pinag-uusapan nga po dito ay yung pong inihain na una ng mga impeachment complaint. Ano po? Hindi po ba, kung magugunita natin, Congressman, bago po itong fourth impeachment complaint na dumaan nga po doon sa mas mabilis na proseso, no? Yung kinakailangan pong 2/3 po lamang ng boto, kaya po na-itiretso na po ito as articles of impeachment, hindi na po dumaan sa hearing ng Committee on Justice kasi nga po ito na po yung kumbaga fastest Shortcut. mode na legal naman. Yung pong tatlo, opo, Yeah. na hinihingi nga po ng exact dates na ito. Ano ba ang rule ng House kapag po tinanggap ng SecGen yung pong impeachment complaint either coming from a member of Congress, verified complaint, or a private citizen pero po meron siyang endorsement ng congressman?
Ang rule po kasi dyan, kailangan within 10 session days, may transmit po ito. 10 session May days. refer po ito sa 10 days. proper committee. Kasi po, ang issue po kasi dito ay yung tinatawag po natin, yung ginagamit nilang words kasi na yung sa 10 session days. Eh, dito naman po kasi sa amin pong meron po kasi tayong tinatawag na session number 1, session number 2. So dito po sa atin, pumapasok po siya sa 10 session days. So, session number 26 yata or 27. Yan ang hirap sa'yo. Wala kang, puro ka yata eh. Para kang ako. Abogado to eh. Yata daw. So, kung hindi po ako nagkakamali. So, kaya po, dito po sa tinatawag natin 10 session days, ito po ay pas. Opo. Actually, sir, hindi ba yung pong tatlong impeachment complaint na iyon, hindi naman sila nai-refer pa sila sa Office of the Speaker ni Secgen? Yun. Maisama po sila sa order of business sabay-sabay. Kasi meron pong kaso, hindi ko lang po maalala eksakto yung title. Pero dito po sa kasong to, parang sinasabi na pinapayagan naman po na yung Parang at saka yata. Yan ang lagi niya sinasabi. Lalo-lalo na kung alam niya. Kasi kung hindi po, kung ang magiging pasihan po natin ay yung unang filing ng impeachment complaint, ay ang mangyayari po niyan, unahan na lang po. Opo. Sige, so klaruhin ko lang. Dito po sa case at bar ngayon, Congressman, dito po sa case at bar na ito, yung pong tatlo na nauna na i-refer on record sa Speaker of the House and the Speaker referred it correspondingly sa Committee on Justice? Sa order of business po ng Plenaryo. Opo. Kasi So, nga po, hindi po sila na-refer pa sa Committee on I Justice see. dahil wala pong referral. Kaya hindi po natin po pwedeng masabi na kompleto po yung Proseso. initiation. Yung initiation. Oo, yun. Kasi doon po nagkakatalo. Kailan ba? Sige po. So, Congressman Joel, can you educate us, according to your rules and according to the Supreme Court jurisprudence po dito, when is an impeachment complaint deemed initiated? Dalawa po yan. Unang-una po, kailangan po magkaroon po ng filing at pangalawa po, kailangan ma-refer po ito sa proper committee. Kasi dalawang klase po ang proseso. Ang proseso po niyan, unang-una, ay ito po yung tinatawag natin na committee, dadaan po sa committee level. Yung isa pong proseso, yung tinatawag po natin na house action. Yes, sir. Okay, doon sa committee, Wait lang. Putulin mo natin. Huwag kang magkamali kay Tid Filon sa mga tanong ni Tid Filon na magkamali ka ng sagot kasi baka akala mo lang to, si Tid Filon ay isang ordinaryong broadcaster. Nagkamali ho kayo dito, Chua. Alam mo naman siguro record ni Tid Filon na dati rin itong congressman. Hindi na lang tumakbo to ulit. Sa Leyte ho ito, nagiging congressman. Tapos baka akala nyo, binubula mo lang to si Tid Filon. Alam niya to ni Tid Filon kung ano ba talagang kalakaran dito sa impeachment kasi dating congressman to eh. Kaya lang, hindi na to siya tumakbo ulit nung panahon niya, isang term lang si Tid Filon. Itong si Chua, baka akala niya nag-interview sa kanya, walang alam dito sa kalakaran niya sa House of Representatives. Nagkamali ka, Chua, ha? Kasi yung mga karamihan mong babanggitin, yata at saka ano pa yung isa, yan ang lagi binabanggit. Walang klaro. level, kailangan po, dapat yan, meron pong, para makumpleto po yan, kailangan may referral sa Committee on Justice. So, ito pong route na pinasok po ng, dito po sa impeachment po ni Vice President Sara, ito po yung House Action. Opo. Yung nga yung amin na ipaliwanag. Which is nasa rules po yan at saka nasa Yes, opo. May klaro po yun. 2/3 lang pong kailangan dito. You got more than 2/3 nga. Diba? Ito rin po yung dinaanan nung panahon din po ng dating Pangulong Estrada, no? Yung that process. Tama po kayo. Okay. So balikan ko lang yung isang mode, no? Okay. Kasi po dito, no, I think dito po ang magiging contentious issue
Kasi ang sabi po dito, no, opo, yung pong filing and referral of verified complaint, no, basahin ko po, Congressman. Ito po yung House rules ninyo, ha, opo. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Ayun na. Immediately. Okay. So, yeah, opo. And then, Forthwith. an impeachment complaint is verified by an affidavit Katapat. that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct Immediately. of his personal knowledge or based on authentic records. An impeachment complaint required to be Oh, yung ibig sabihin immediately, yung pag-file nung sila ni Dilema, dapat yun inire-refer nila dito nila pina-receive dito kay Secretary General itong si Velasco. Ito si Velasco, hindi niya pinatakbo kagad yung impeachment papunta sa House Speaker, opisina ng House Speaker. Ang ginawa niya ay pininding muna kasi nga mayroon na siya mga naririnig na mayroon pa mga magpa-file ng mga impeachment pa. So inantay niya pa. So ito na nga yun yung immediately. Dito na ho naman sila nagkatalo sa immediately at sa dito sa forthwith. Ewan ko lang kung mabanggit ngayon tong forthwith dito ni Manong Ted Filon. Kasi nagkatalo nga sila dito eh. Ito nga yung anong pinagkaiba eh. Forthwith o immediately. required to be verified, which contains a verification based on information and belief or upon knowledge, information and belief or lacks a proper verification shall be treated as an unsigned impeachment complaint. Yan po, klaro yan, ha? The Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt and shall then be referred to the Committee on Justice within 3 session days. Okay, so klaro po ito, no? So klaro po ito. Sabi nga ninyo, nagbilang kayo, mukha naman pong hindi siya sumakto doon po sa tama, ano po, sa bilang ng... Pasok po siya sa 10 session days. Opo, pasok sa 10 session days pero hindi na i-refer sa Committee on Justice. Tama? Tama po. Okay, sige. So ito ngayon tanong, mukhang dito po yata ang yung bakit daw inupuan ng SecGen yung mga complaints at hindi siya forthwith. Ayun na nga, lumabas nga ang forthwith, oh, di ba? Sinabi niya. Immediately refer to the Speaker upon receipt of the complaint. Meron po kasing kaso, yung nga po yung binabanggit ko po sa inyo kanina, hindi ko lang maalala yung kaso no, na title, kung saan sinasabi po dito na yung SecGen hindi naman kailangan pag pinahil po sa kanya kailangan automatic ibigay niya. Dahil lalo pa po kung alam po niya na may mga susunod pang mga complaint na itatagpit. Dahil kung ganun po ang mangyayari po niyan, kada bigay na lang po niya, kada may magpapay na lang po, tanggap na lang po siya, ibibigay niya, ito na, kung yun po magiging patihan natin ng 1-year ban rule, di pa unahan na lang po yan. Opo. So, dito po kasi, ang sinasabi naman po dito, wala naman pong bilang. Mahina talaga to siya. Mahina pa ka-congressman. Mahina pa ka-abogado. Dito ay yung 10 session day. Opo. So, yung po, Sayang, no? kumbaga po, Congressman, Sa pasweldo tayo nito kahinang tao. Tinaklaro po ninyo na yung SecGen, nung tinanggap niya itong mga paunang complaints na ito, hindi niya muna ito inaksyonan, hango din sa kanyang kapangyarihan bilang SecGen sa panahon na iyon. Well, yung SecGen po siguro makakasagot po niyan. Nako, But, medyo may I salitang pakalaglag na. may mga, noong time na yun, nung may nag-file po ng una, may mga nagsalita na po na may magpa-file din eh. Kaya, kumbaga, may mga, kung ang gagawin po niya, so, ang inasyon po, ginather niya muna lahat. In fact, meron pa yatang isang... Mukhang nilalaglag ni Chua si Secretary General. Pero hindi na umabot. Opo. Opo. So, Opo. Kasi Naglaglagan kaya na. po namin ito kinaklaro lang nga kasi alam niyo baka ito yung maging cause of delay nitong trial, di ba? Kapag sinabi ng Senado,
hintayin muna natin ma-resolve yan ng Supreme Court bilang Yun na nga. paggalang sa kanila. So, Congressman, paano po natin to dapat intindihin, no? itong word na ito. Kasi kung doon sa Senado, yung forthwith, ang kahulugan nila, kung kailan ko lang gusto. Ang forthwith po, depende, no? Ito po. So pagkaintindi ko nito kay ni Congressman Chua, mayroon siyang pagsisi dito sa Secretary General kay Velasco, dito kay Velasco. Mayroon siyang nilalaglag niya na dito kung bakit iniipon niya ang yung impeachment na yun. Kaya ang dahilan ngayon na ito yung hinahanapan ng butas ngayon sa dito sa House of Representatives sa Korte Suprema. Ito yung kinukwestiyon ng Korte Suprema. Bakit ang tatlong impeachment hindi yun ginalaw, ay mga apat ang ginalaw? Bakit? Yun ang i-explain nila ito. So, naglaglaga na itong House of Representatives A ngayon. verified complaint for kanilang impeachment by a member of kapalpakan. the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed. Yung gusto magreklamo, with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Yung immediately referred to the Speaker, hindi po forthwith yun, Congressman? Pwede po nating sabihin forthwith, pero may mga nagsabi nga po sa kanila. Ang bubo talaga nito. Pwede po natin sabihin forthwith. Ito naman po ay as long as hindi ka lumalabag doon sa 10 days of day. Opo, so ang bottom line pa rin dito, Congressman, hindi yung actual na aksyon ng SecGen upon receipt, kasi sabi nga ninyo, ang logic dyan, kung ganyan, kung ako yung impeachable official, oy, kaibigan ko, file ka sa akin ng impeachment, kahit na walang pasiyan. Tama po. Para on record, meron na ako, so meron na akong 1-year ban, di ba? Ganun po lalabas doon. Ganun na lang po ang gagawin natin. Every 1 year, may magpapayad para Every 1 year, bawal nga eh. gamit yung 1 year ban. Opo. So nangangahulugan, Congressman Joel, ito magiging depensa nyo sa Senado, sa Supreme Court dito kung sakasakali sa inyong pagsagot dito sa inyong, kasi baka doon kayo tumbukin yung, bakit kasi inupuan niya ng SecGen, hindi ka agad inihain sa Office of the Speaker para sa kanyang kaukulang referral. Kawawa ang Secretary General. Maliwanag naman po kasi yung nasa rules Ang batayan po Laglagan. ng katampo ng araw ay yung 10 session days So wala namang yung una At in fact, meron nga pong kagaya po ng Opo, kagaya po ng binabanggit po, Congressman, Saan? Opo. Opo, Go ahead, sir. Go ahead po. kung decided case, meron pong decided case ng Supreme Court at maliwanag dito na sinasabi nga po na hindi naman ibig sabihin ay pag nakatanggap ang ticket, kailangan immediately dali niya na agad doon. Kung hindi kailangan, lalo na kung may nalalaman po siya na meron pa pong iba, pwede po niyang i-gather muna. Ito ho ba yung Francisco versus House? Yung Francisco po, ang pagkakaalam ko po, Ito yung sinabi niya may problema. Yung, May case. Initiate. Yan po ang nagdesisyon, yan po ang nagsabi na yung word initiate, ibig sabihin filing at saka referral. So makikita po ninyo yan, nandiyan dyan po yung Francisco, tinight po yan dun sa rule. Nasa footnote po yan sa baba. Opo. Ito nga din po nga kasi yung pinanggagalingan nga kasi sa kasong ito ni Davide, may pangalawang impeachment complaint. Ito ho yun Ito yung pinagmulan po ng kasong ito tungkol doon sa Judicial Development Fund during that time. Anyway, sige po. So Congressman Joel, kamusta po kayo sa prosecution team? Kayo ba'y meron na hubang mga karampatang mga ebidensya na nakakalap ngayon para po sa kung sakasakali matuloy na nga pong trial? Tuloy-tuloy pa rin po yung aming paghahanda at yung mga ebidensya naman po nandiyan lang lamang po. Ano kaya ebidensya niya? Kami po ay Piatos. inaantay po natin. Ala! Tabang! Dahil maliwanag naman po at na once ang articles of impeachment ay maitransmit sa Senado,
Ang dapat po ay magpusin po ang sayang. Yun ho bang team of natin sa prosecutors, ano na ho ba ang So nangyari ngayon, laglagan sila. Ang sinisisi niya ito, Secretary General. Kasi iniipon yung impeachment kasi may naririnig pa nga daw na kailangan antayin pa yung isa. At ito yung yung sa impeachment ngayon, hindi naman din natin to narinig na consolidate yung pagka ng impeachment, yung mula doon sa impeachment 1, impeachment 2, impeachment 3 hanggang 4. Wala naman, basta ang kailang in-endorse yung pang-apat. So ito nga yung question question dito sa Korte Suprema, yung Supreme Court, bakit isa lang ang inyong in-endorse, ang panghuli pa at yung pang-una at hanggang pangatlo, bakit hindi niyo ito ginalaw? Yan ang pinapasagot sa inyo ngayon. Kaya lang, ang mali sa inyo, ang Korte Suprema pa, ang kanyang sisihin, bakit ang Korte Suprema na kinu-question nga yan? Kahit ako si VP Sara, magtatanong din ako saan ako dudulog? Korte Suprema. Kasi alam ko dudulog sa inyo na bypass na nga ako dyan sa inyo ang question ngayon ni VP Sara sa Korte Suprema, may sagot ng Korte Suprema. O sige, pasagutin to sa mga senador at sa mga congressman. Ano nga ba nangyari? Huwag kayong mainis sa Korte Suprema na sinagot na ang itong impeachment trial ni VP Sara. Ang tagal na yan naka-file sa Korte Suprema. Ngayon lang Korte Suprema naglabas ng kanilang statement para sagutin yan sa mga kagaya sa inyo, Chua. Kung hindi ba naman kayo mga anga-anga Kasi minamadali kasi nyo ngayon. Kasi ayaw nga talaga ninyo si VP Sara patakbuhin ngayong 2028. Hindi na po pwede yun. Kasi ang mga tao, binabantayan na to. At payag kayo sa hindi, Sara Duterte na talaga ang magiging presidente. Ang gagawin niya lang siguro niyan, kung mayroon kayong gagawin pa yan, sige, bakbakan nyo ng bakbakan o tirahin ng kaso. Baka sakali, tumalab yung kaso ninyo. Kaya lang, itong impeachment ninyo, too late na. Wala na to. Kasi bukod pa, mula sa 19th Congress, tatawid ng 20th Congress, itong batas sa Pilipinas, pagkapayagan yan, ay bulok na talaga ang sistema sa Pilipinas. Mag-ano na lang kayo dyan, mag-aral na lang kayo ulit ng mga abogado kayo, o kayo sa Supreme Court, mag-aral na kayo ulit ng mga pag-aabogasiya ninyo, kung yan pa rin ang anuhin nyo na pwedeng tatawid yan. Kayo mismo ang gumawa ng mga konstitusyon, pero wala naman palang saysay, di nagsayang lang tayo ng panahon yan. Animalistic.